Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, dahil po sa style ni Senator Raffy Tulfo, medyo hindi nagustuhan po ni Ka Eric yung style ng pagtatanong or pag-iimbestiga ni Senator Idol Raffy Tulfo. Dahil nga sa kahit walang katibayan, akusa po ng akusa itong si Senator Tulfo, no? Sobrang bastos si Raffy Tulfo, binasag ni Ka Eric. Puro lang daw akusa at grandstanding. Yan, gaano ga ba ito katotoo? Mga karibin natin, ito alamin po natin dito mula kay Pinas Unfold. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Si Tulfo talaga mahilig sa grandstanding. grandstanding. We will call him out on this. If you accuse, you have to bring proof to that. So kung may discrepancy, huwag kang mag-conclude na may korupsyon. Pwedeng mayroon lang mga documents na kulang. Pagsalitain mo muna ang COA. Pagsalitain mo muna ang Finance and Review Committee ng Task Force Balik Loob. Tinuligsa ng SMNI anchors, partikular na si Ka Eric Celis, si Senador Raffy Tulfo dahil sa mahilig umano ito sa grandstanding. Matatandaang mainit ang naging sagutan sa pagitan ni Senador Raffy Tulfo at Secretary Carlito Galvez sa pagdinig sa Senado nitong nakaraang araw. Pinalagan ni Senador Tulfo ang di umano'y discrepancy na umabot ng milyon-milyong peso sa kanilang programa na pabuya para sa mga sumukong rebelde at nagbalik loob sa pamahalaan. Ayon pa kay Galvez, ay nagbibigay sila ng monetary reward na 100,000 pesos bawat sumukong rebelde, partikular na ang MILF. Subalit, ayon pa kay Tulfo, ay may katiwalian dito dahil base sa record ay mahigit 26,000 ang sumuko, subalit 4,000 lamang ang baril na na-turn over sa pamahalaan. Ayon pa nga kay Ka Eric Celis, ay inakusahan na agad ni Tulfo ang hanay ng Armed Forces of the Philippines na magnanakaw kahit wala naman itong sapat na ebidensya at marapat lamang na siya ang magpakita ng katibayan dahil nasa kanya ang burden of proof bilang nag-aakusa. Eric, at meron pa tayong ilang may init na issue na ating tatalakayin. Ito, tila isang sabong ang naganap sa pagdinig ng Senado ngayong kahapon to, Ka Eric. Kahapon nangyari ito. Ito ay matapos mag-akusa ang isang senador na may nangyayaring korupsyon sa programa ng gobyerno para sa mga nagbabalik loob na rebelde. Narito ang balita ni Troy Gomez. Ayun. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you're accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Nagkatensyon sa pagdinig ng Senado matapos magkainitan si Senator Raffy Tulfo at Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense ay tila umuusok sa galit si Galvez kasunod ng alegasyon ni Tulfo na may bahid ng korupsyon ang programa para sa pagbabalik loob sa gobyerno ng mga dating miyembro ng MILF. Sir, I beg to disagree na pagkakitaan po sa yung decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag I will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Ang alegasyon ng korupsyon ay dala ng report ni Galvez sa komite. Binanggit ni Tulfo na sa report ni Galvez, nasa 26,132 na combatants na ang nadisarmahang rebelde, pero nasa 4,625 lamang na armas ang naisuko sa gobyerno. Ang bawat combatant ay tumanggap ng tig 100,000 piso ayon naman kay Galvez. Para kay Tulfo, may anomalya rito dahil ang cash grants na naipamahagi ng gobyerno ay umabot na sa 2.6 bilyong piso. O anong patunay na siya ay member ng MLF? Ang isang patunay dyan yung barel para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo dyan, nagsabi MLF, surrendery ako, nasaan yung baril mo?
Alam nga ba nang pupunta sila may dala-dalang batuta lang o may dalang gulok. MLF ako, ito, ang armas ko, gulok. Kahit 100,000, hindi man siguro ganun po, di ba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya. Nang sinabi ni Galvez na hindi sila kurap, ay nilinaw naman ng senador na hindi si Galvez ang kanyang tinutukoy, kundi ang mga tao na nasa kanyang organisasyon ang posibleng kurap. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Pero sa kabila nito ay nanindigan pa rin si Tulfo na may nangyayaring korupsyon. Ang pagiging defensive ni Galvez ay pinuna na rin ng senador sabay hamon sa kalihim na magpakita ng ebidensya na hindi sila korap. I don't know, ba't ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me na walang corruption, then ako mismo magsasabi wala palang corruption. Okay, we will just... And I would even apologize. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Alam niyo mga kababayan, Si, mahirap po si itong Tulfo ginagawa. talaga mahilig sa, Mahilig sa grandstanding. grandstanding. We will call him out on this. If you accuse, you have to bring proof to that. So kung may discrepancy, huwag kang mag-conclude na may corruption. Pwedeng mayroon lang mga documents na kulang. Pagsalitain mo muna ang COA. Pagsalitain mo muna ang Finance and Review Committee ng Task Force Balik Loob. O sino pa mang, si Galvez pala nakakausap ninyo. And probably, the documents were not available immediately during that hearing. So, give the benefit of the doubt first. Maybe he's projecting. Baka tatakbo mo ito sa 2028 Baka mag-presidente o mag-vice president. But that is not the way to use power in the Senate or in the government. So we call out on this. We are not depending here. Secretary Galvez, Brother Franco, Ma'am Loreno. Ayan mga karabin natin, agree po ba kayo na mahilig po sa grandstanding, no? Itong si Senator Raffy Tulfo. Ako mga karabin natin, parang naniniwala na rin ako di ba? Kasi, ano na po, eto, tinatanong ko lang mga karabin natin ano na po ba yung nangyari doon sa investigasyon niya doon sa loto? Di ba? Parang wala nang wala nang balita mga karibin natin. Sabi pa naman ni Ma'am Marlica, baka nabayaran itong si Senator Idol Raffy Tulfo. No? Ang problema mga karibin natin, puro lang imbestiga. Walang walang nakukulong, walang napaparusahan. No? Doon nga sa loto, di ba? Dapat pinakulong na rin yung si si Mel Robles, di ba? Kasi lahat ng ebidensya nandun na Bakit hindi? Yan na lang po ang tanong. Kayo po ba naniniwala na mahilig sa grandstanding at puro lang akusa itong si Raffy Tulfo, Senator Idol Raffy Tulfo? Yan mga ka-review Pinupuna din namin si Secretary Galvez sa kanyang back channel talks na ginawa doon sa Oslo sa mga CPP, NPA, NDF, international cadre operatives kina Juliet de Lima. But this is another issue. Nakikita natin dito, number one, ang may una pong may kagustuhan na palabasin na palpak, abusado at pinagkakakitaan ang mga task force balik loob and rebel returnee programs and compensation support and social welfare benefits na program sa pagbabalik loob namin mga rebelde ay ang CPP, NPA, NDF. Kaya sana mag-ingat si Senator Tulfo sa kanyang pananalita at mga pagpapahayag na para bagang dinudugtungan niya at nire-reinforce ang propaganda ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, babalikan namin dito sa Laban Kasamang Bayan, Senator Tulfo. He who accuses must bring forth the evidence. Discrepancy pa lang po nakikita ninyo. Those are objective observations. Those are not conclusive information yet. So, bigyan mo ng pagkakataon at kahihiyan ang ahensya ng gobyerno because you're also part of the government. And be careful, Senator Tulfo, na ang propaganda line ng CPP, NPA, NDF ang naging tungtungan ng iyong grandstanding operation. Palagi mong ginagawa yan sa Senado. So sana po, tingnan mo na hindi kalaban yung mga kaharap mo. When you accuse them as corrupt or corrupt agency sila, bring forth your evidence. Dokumento pa lang na kulang ang hawak mo,
And those are only initial observations. Napaka-unfair naman yon para po sa amin na nagkaroon ng mabuting ugnayan sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, especially in the times of former President Rodrigo Duterte. Libo-libo po kami ang mga bumalik loob sapagkat nagtiwala kami sa Task Force Balik Loob at ECLIP program. At kung ganon po ang inyong pananalita na hindi nyo po kami nakakausap, kung ano po ang categorization, process, methodology, and mga pamamaraan, kung papaano ka nabibigyan ng social benefit support and financial support, ay sana po nag-imbestiga muna kayo ng kumpleto. Kami po, hindi po kami lahat may armas pag bumalik, sabi nga ni Ma'am Lorraine. Di ba, Eric, ang mga high-powered rifles na ibinalik lang ay mga 8 to 10,000. Pero ang nag-surrender, So yan na nga po, yan na nga rin po yung naiisip ko kanina mga karibin natin. Baka hindi lahat sila may armas, di ba? So yan nga po. rifles na ibinalik lang ay mga 8 to 10,000. Pero ang nag-surrender sa CPP, NPA, and DEP, mga 25,000. Tama po kayo, Ma'am Lorraine? 35. 35 because that includes already, Ma'am Lorraine, Yeah. mga underground mass organization, party elements, party branches, local militia, regular NPA. So, pwede pong ganun na Senator Tulfo ang kalagayan. Let them explain first before you accuse them and malign and destroy the reputation of an agency of the government for which you ought to defend also rather than destroy it on mere initial information lang na nakikita po ninyo. Kaya po, hindi lahat ng nagre-rebelde at bumabalik sa pagiging rebelde papuntang gobyerno ay armas ang kategorya sa pagtulong sa kanila. Ako po wala kong bit-bit na armas, but I availed also the Task Force Balik Loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, and DEP. So, iko-question mo rin ako bakit binigyan ako ng suporta. So, dapat sana po naging open-minded muna kayo bago kayo naging mapanghatol. At yan po ang naging pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat at wala kang preno. Magkaiba po ang Idol Rapi Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa function mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. Correct. I think that what si Senator Tulfo has really just revealed to us is his ignorance, Yes. And he doesn't know that he doesn't know. And he's very, very arrogant Grabe ka, about Mama. it, na he said, it's just common sense. No, it's not. It's not common sense kasi nga, let's use 35,000 na surrenders, pero yung barrel, sa CPP ay mga 10,000 lang, 8 to 10,000 lang, So, is that common sense? That it only shows that you don't know the whole story. There's so much that you don't know. Correct. And it's hard to admit this if your ego is as huge as Alimol. really, really huge as that Senate building, Building. diba? So that's why you know what, Correct, humility talaga is so important in a leader, and it just looks really it's just so embarrassing to look at something like that. And of course I know the people there, a lot of them personally, and I respect them, despite our differences. They've paid their dues to our country. Nagsilbi ang mga yan. They don't deserve that kind of treatment. Well, anybody naman that sits there when you're invited in Congress deserves statesman-like behavior from our senators, At pero nga, kasi nga, itong si Senator Tulfo, I think he's still caught in that persona of being the Messiah and that sort of thing. Diba that's his, I don't know him not too well, but The TV personality that that he TV is. personality. So yan mga karibin natin na Tulo po mahilig mag-akusa kahit walang katibayan. O, agree po ba kayo dyan? Ha? Wala ko. I think agree po ako dyan mga karibin natin kasi di ba napapansin na rin to ng ating mga ating mga kababayan na parang I don't know, parang pasikat, ganun. Na marami po ang nahahambugan, no? Sa ating senador, but nagtatrabaho rin naman siya, mga karibin natin, no? I think ginagawa niya rin naman ng trabaho niya, pero hindi lang siguro natin nagustuhan yung kanyang method, no? Or style of investigation. Kasi minsan, gaya nga ng sinasabi nila Ma'am Lorraine at Ka Eric, no? Kahit walang katibayan,
nag-aakusa na corrupt, di ba? Pero sana tapusin muna yung investigasyon before ka before you judge them, di ba? Kasi magkakaroon na po ng lamat, di ba? Sa taong bayan kapag siyempre senador ka di ba? Wala na mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.